Bilang United States citizen, bawal akong bumili ng BYD na sasakyan dito. Lumipad ako papuntang Baku, Azerbaijan para bisitahin ang isa sa pinakamainit na pamilihan ng sasakyan sa mundo. 18 buwan pa lang bukas ang tindahang ito, pero mayroon na agad silang pinakamabentang sasakyan sa bansa. At sa video natin ngayon, dadalhin namin kayo sa likod ng mga eksena para sabihin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pandaigdigang pagpapalawak ng BYD. Perpekto. Kasama natin si Mahir, nagtatrabaho sa BYD sa Azerbaijan. Mahir, tama ba na 9 na taon kang tumira sa Boston? Oh, United States Azerbaijani ka. Sobrang excited akong makita sa wakas ang mga sasakyan na ito sa totoong mundo. Kaya ikwento mo sa akin ang tungkol sa mga modelong ito at sabihin mo pa ang tungkol sa mga kamanghamanghang sasakyan ninyo. Maligayang pagdating sa aming showroom, ikinagagalak namin kayong makasama rito. Kayo rito, maraming salamat. Ito ang aming pangunahing social-emotional learning model. Tulad ng nakikita ninyo, 600 kilometro ang range nito gamit ang kuryente dahil purong electric vehicle ito. Sige, ito ay may 530 horsepower. Sige, 530. Oh! Ito ay kamangha-mangha, sobrang bilis at isa sa mga pinakamahusay na kotse masasabi ko sa mundo. Kaya Mahir, ito ang pinakasikat na modelo na meron kayo sa showroom. Ito ay 24,000 monat kamangha-mangha. 5 taon at 100 kilometro ang warranty. Wow, 5 taon at 10,000 kilometro ang warranty. Kung gusto mong kunin ng tulang warranty, mas magiging mura ito. Mga kaibigan, natapos na nating silipin ang showroom, ngayon naman ay oras ng subukan ng BYD na kotse. Bilang mamamayan ng United States, sobrang excited ako dahil hindi available ang kotse na ito sa United States, pero dito sa Baku, Azerbaijan, pwede ko siyang makuha. Subukan na natin itong imaneho. Kamusta sa lahat? Ang BYD ay build your dreams. At pangarap kong magmaneho ng BYD kotse dito sa Baku, Azerbaijan. At tara na. Kaya ito ulit, ano nga ba ang pinakamataas na bilis nito? 530 horsepower ang makina, tama? At ang range nito ay mga 600 kilometro. Gamit lang ang electric vehicle pero electric vehicle lang, ang galing nun. Paano ang charging station dito sa Azerbaijan? Sa United States, marami na. Dito ba? Nagsisimula na rin silang magtayo? Oo, pero hindi pa marami. Maraming charging station kaya pwede mo rin gawin. Nagbibigay kami ng parang charging. Block, sige, at Nasa bahay pa rin ito at maganda, madali lang i-charge sa bahay. Perpekto. Medyo mahirap magmaneho dito pero ayos lang. Alam mo, nagmaneho ako sa China ng maraming taon. Kaya alam mo, sa China kailangan mong maging agresibo kapag nagmamaneho ka. Alam mo, kung masyado kang maingat, hindi talaga uubra. Kailangan talagang determinado ka sa ginagawa mo. Oh, sa tingin ko, kapag nakapagmaneho ka na sa Shanghai at Beijing, parang kaya mo nang magmaneho kahit saan sa mundo. sinasabi rin namin yan sa bansa namin kapag nakapagmaneho ka dito kaya mo nang magmaneho kahit saan. Oo, Kahit dito ka nakatira. gusto ko yan. Kailangan mo talagang maging agresibo. May isa pa tayong videographer at isa pang kotse dito. Nakakakilig magmaneho dito at laging may adventure. Hindi ko inakalang magmamaneho ako ng kotse sa Baku, Azerbaijan. At ang una kong pagkakataon ay sa isang Chinese na kotse. Ang saya. Lagi kang welcome. Oo, maraming salamat. Ramdam ko ang welcome dito sa bansa ninyo at marami akong natutunan tungkol sa Azerbaijan. Alam mo, pumunta ako dito. Hindi ko talaga alam ang marami tungkol sa bansa ninyo, pero naranasan ko na. Alam mo, tahawag ng ihas, yan nasa ang tawan, masayisigaw si Mataw, si Magis, masang masigasig sa pagdad ng Azerbaijan. Sa nakalipas na 70 taon, nakita kong malaki ang pagbabago at gumanda ang lungsod ng Baku. May lumang lungsod at mga gusali mula ika-17 siglo pati oil boom, kaya makikita mo ang mga yon. Mas bagong gusali, mga architectural na disenyo. Pagkatapos ng Soviet Union, kaya may Soviet na disenyo. At meron ding magagandang modernong gusali gaya ng Flame Tower, napakaganda talaga. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang Azerbaijan ay dahil nakatuon kayo sa mga win-win na relasyon. Tama? Sa tingin ko, ganun din ang ginagawa ng China. Kaya gusto kong mas maraming tao ang makaintindi tungkol dito. Ngayon, may pagkakataon silang matutunan ang tungkol sa Azerbaijan. At sana malaman din ng mundo ang partnership na ito. Napapansin kong magkapareho ang Azerbaijan at China. Parehong nagmo-modernize at nagiging mas luntian ang mga lungsod. Talagang kamangha-mangha ito. Alam mo, napakagandang halimbawa ng kung ano ang kailangan pa natin sa mundo. At malinaw na malaki ang ginagampanan ng BYD dyan. Alam mo, dahil sa mga dekuryenteng sasakyan, di ba? Mas makakabuti ito para sa pagbabago ng klima, mas makakabuti rin ito para sa kalikasan. Malaking benepisyo para sa bansa ang pagkakaroon ng ganitong kamangha-manghang sasakyan. Kaya noong una,
Sobrang popular ng mga sasakyan mula Amerika dito. Pero pagkatapos, nakita mo na nagbago ang takbo ng merkado. O kaya sinabi mo, unahan natin ang pagbabagong yan, di ba? At mag-partner tayo. Halimbawa, nagbenta kami ng mga 300 sasakyan sa nakaraang 3 taon. Taon o. Sa nakalipas na 2 taon bumaba ito. Parang pati ang demand ay sobrang bumagal para sa mga Amerikanong kotse at mga European na kotse. Noong panahong iyon, nagsasaliksik at nagsusuri kami tungkol sa mga Tsino. Mga brand, ayos. Kaya nalaman namin na ito na ang susunod na hakbang para sa ating mga bansa na makapasok sa merkadong ito gamit ang mga Tsino. Mga kotse. Alam mo, nakakabilib yun. At nakita rin talaga namin ang halos kaparehong bagay sa China. Noong una kong punta sa China, noong 2007 mas sikat talaga noon ang mga American na kotse. Kahit saan sila makalat. Kaya simbolo talaga ng prestihiyo yun, di ba? Alam mo yun, pumupunta ang mga tao sa isang Buick dealership. Nagbabayad sila ng cash para lang magkaroon ng Amerikanong kotse sa China. Alam mo, hindi na talaga yun nangyayari ngayon. At sa tingin ko, sa susunod na 5 taon din. Lahat ng Western brand at German na kotse gaya ng Mercedes at Audi. Di ko akalaing meron pa sila sa China. Kasi ang gaganda ng Chinese electric vehicle. Ako mismo nag-test drive ng kotse dito sa Baku, Azerbaijan. Ang saya makita kung paano binabago ng BYD ang isang bansa gamit ang pinakamahusay na kotse sa mundo. Kaya noong nakaraang buwan, nalalampasan na sa dinandasan ng BYD ang benta ng Tesla at halos lahat ng car brand sa mundo ay nalalampasan na rin ng BYD. Hindi ka pani-paniwalang pananaw mula sa China at literal na binabago ang mundong ating ginagalawan. O mga kaibigan, malaking karangalan para sa akin na makasama si NR. Ikaw ang direktor ng BYD showroom dito sa Azerbaijan. Oo, at nandito tayo sa kabisera ng Baku. At interesado talaga akong malaman ang kwento mo kasama ang BYD. Pero marami ka ring karanasan sa China. Nakapunta na ako sa China. 12 taon na ang lumipas at nasaksihan ko ang mabilis na pag-unlad ng bansa. Naisip kong dalhin ang kotse na ito sa Baku. Kamangha-mangha, Enaro. Ikwento mo pa ang tungkol sa iyong paglalakbay na nagsimula sa restaurant sa China. At sa tingin ko, napakakapanapanabik ng kwentong ito dahil ang layunin ay dalhin talaga ang lahat ng pinakamahusay na pagkain mula sa Silk Road. Bansa ng Silk Road. At sa totoo lang, itinayo mo ba ang restaurant na ito sa Xi'an? Sa Xi'an na simula ng Silk Road. Tama. Sa Xi'an nagsimula ang Silk Road at doon din matatagpuan ang Terracotta Warrior sa China. Sabihin mo sa amin. Tungkol sa restaurant na ito at ang iyong karanasan? Una sa lahat, nung pumunta kami doon, napagtanto namin na kung magbubukas lang kami ng kakaibang kultura ng restaurant sa China, mas magiging maganda. Mas magiging interesante ito para sa mga tao. At nagdala kami ng maraming pagkain mula sa Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, lahat ng mga bansa na matatagpuan sa kahabaan ng Silk Road. At pati nga nagdala kami ng shisha. At yun ang unang beses sa Sierra City. Hindi alam ng mga Tsino ang tungkol sa shisha. Ito ay isang kulturang Arabo. Tama. At pinagsama-sama namin ang lahat ng mga anak ng kotse sa isang restaurant. Kamangha-mangha nung nagbukas kami at naging interesado ang mga tao. Ibang-iba talaga ang kultura. Nagtipon-tipon kami, tinawag namin. Dito ang palengke. Tingnan mo bawat isang bagay na nakolekta namin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kamangha-mangha. Galing sa Istanbul Chief at Russia ang ilan, iba't ibang kultura kasama si Putzer. Kahit kakaibang damit at lahat ng bandila. 2,000 metro kwadrado ang laki ng restaurant. Wow, kamangha-mangha. At meron kaming mga kwarto tulad ng Russian room, Uzbekistan room, Azerbaijan room. Ayos. Parang, ito ang ating mga Chinese kasosyo. Ang galing nun. Talagang kamangha-mangha. Kasi sa tingin ko, alam mo, ano bang nakakabilib sa China, di ba? Muling binubuo ang Belt and Road at nakita natin ang maraming tagumpay. Alam mo, mahigit 150 bansa ang kasama sa Belt and Road. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Pumunta ako kanina sa pantalan ng Baku. Sabi ng direktor ng pantalan, ikaw daw, buwan-buwan, patuloy dumadami at lumalawak ang mga kargamento. Sa palagay ko, kamangha-mangha na ang Baku ang sentro ng ekonomiya ng Caspian region. Kaya sa tingin ko, mula pa lang sa 11 araw, umaabot ng mga 11 araw bago makasakay sa tren. Pwede mo talagang paalisin ang tren ng kargamento mula Xi'an. Pumunta tapos dadaan ng Kazakhstan, sakay ng ferry papuntang Caspian Sea. Nandito na mga 11-12 araw, depende sa panahon. Ang galing noon, 40 araw, 50 araw, minsan umaabot pa ng 60 araw, magdala ka ng ilang produkto mula rito.
Oo, pero ngayon ang galing nila. Oo, Mula 60 araw, baka 11 araw na lang ngayon. Ang galing mo dahil sa Belt and Road. At saka mahalaga rin ang Baku dahil sa loob ng 1,000 kilometrong radius, may 140 milyong tao. Kahanga-hanga na napagsisilbihan ng lungsod na ito ang napakaraming tao. Ang galing nun. Dahil sa panahon mo sa China, talagang na-inlove ka sa BYD na mga sasakyan. Ibig kong sabihin, alam naman natin na nangunguna na ang China. Ngayon, sa buong mundo, pagdating sa mga dekuryenteng sasakyan. Tama, nakakabilib, tama. Ikwento mo kung ano ang nakita mo at bakit mo gustong dalhin ito sa Azerbaijan. maraming tao, pati taxi driver, kumusta? Sabi nila kamangha-mangha ito. Hindi kami nagpunta sa mekaniko, walang problema sa makina. Ang transmission, di ako makapaniwala. Una, sinubukan kong i-test ito sa China. Bumisita ako sa isang pabrika. Kamangha-mangha. Nagulat ako. Kahit kahit anong action ng tao, lahat ng yun ay ginagawa ng robot. Alam mo ba kung gaano kasikat ang BYD dito sa Azerbaijan? Oo, napakagandang tanong. Nung nagdesisyon kami, nagdala ako ng ilang modelo dito para makita ang margin. Oo, at nung nagdala kami ng unang batch, mga 50 sasakyan at talagang nagulat din ako. Interesado ang mga tao dahil sa kalidad. At ang pangunahing mahalaga ay ang kalidad at ang konsepto ng gasolina. Napakababa nito. Halimbawa, ang mga sasakyang BYD Astro 05 na kasalukuyang sikat sa bansang Azerbaijan para sa mga taxi driver. Kung wala pa sakyang ay 3 litro lang ang konsumo. Pero alam mo, sa Azerbaijan, mura talaga ang langis at mura rin ang gasolina. Pero sa ngayon, napakalaki ng pagbabago ng mundo. Sobrang laki. Ngayon, nung dinala ko ito mga 1.5 taon na ang nakalipas, doon namin ito binuksan mga 1.5 taon na ang nakalipas. At araw-araw, lumalaki ang demand. Ang pangunahing kahalagahan nito, gaya ng sinabi ko sa iyo, ang aktwal na mga sasakyan ng BYD ay araw-araw na mabilis na dumarami sa buong mundo. Nagbubukas ang dealership halos bawat buwan sa Europa, maraming lungsod na ang nagbukas. At ngayon, napakataas ng demand para sa mga sasakyan ng BYD sa Azerbaijan dahil sa presyo, dahil sa kalidad. Halimbawa, ngayon ay humigit kumulang 25,000 manat. Kapag kinonvert sa United States dollar, nasa 14,000 hanggang 15,000 United States dollar ito. Nagmamaneho ka ng kotse na mababa ang konsumo, mataas ang carbon at mataas ang kita. Sa tingin ko, lalo pang sisikat ang kotse na ito sa bansa at rehiyong ito. At sa tingin ko, malalampasan ng brand na ito ang maraming ibang brand. Oo, Ang galing nun. Sa kalsada, madalas na akong makakita ng BYD na sasakyan. Nakakabilib. Maraming mga driver ng taxi. Meron kayong Bolt dito na parang Uber. Marami ring BYD na sasakyan doon. Narinig ko rin sa maraming tao na nagsasabi oo. Mura ang gasolina at kontrolado ng estado ang presyo sa Azerbaijan, pero mas okay pa rin may BYD. bukod pa sa presyo ng gasolina, kung saan. Paano ko ipapahayag ang pagprotekta sa atmosfera? Tama ba? Oo. Mas mahalaga ito. Alam nating mahalaga ito dahil totoong problema ang pagbabago ng klima. Ibig kong sabihin, nung pumunta ako sa pantalan ng Baku, sinabi sa akin ng direktor, alam mo ba na humuhupa ang dagat Caspian? Pabawas na ng pabawas kami at iyon ay nakakaapekto sa maraming bagay, tama? Alam mo, hindi ito maganda, oo. Ang dagat Caspian, pinakamalaking inland na anyong tubig sa mundo, ay napaka-importante sa rehiyong ito. Sa tingin ko, mga 70% ng sturgeon sa mundo ay mula sa dagat Caspian. Kaya nakadepende dyan ang buong merkado, alam mo? Ito ang parang puso ng Baku. Malinaw naman, isang baybaying lungsod, oo. Kaya anumang magagawa natin para mapabuti ang kalikasan. Nakipagkita kami sa direktor ng urban planning ng Baku at kay Shu. Kahanga-hanga ang pananaw ng bansa na maging mas lunti ang lungsod at nasa proseso ng pagbabago. At tumataas ang demand araw-araw habang nauunawaan ng mga tao na ang kotse ay mas teknolohikal, mas tulad ng sinabi ko, kalidad, oo, at napakababa ng konsumo, oo, at napakaganda ng disenyo. At plano naming magbukas, sa totoo lang, hindi lang plano. Nakapagbukas na kami ng pangalawang dealership sa Georgia, sa Tbilisi. 1 buwan pa lang ang nakalipas, BYD Motors Tbilisi. Nabuksan na namin ito. Ang galing, at plano naming pumunta sa reyong ito para magbukas sa iba't ibang lugar. Ang galing, kasi nai-inspire kami ng teknolohiya ng BYD. Talaga, ang gagaling nila, ang bilis ng paglago nila at paano ko ba sasabihin, teknolohikal
paano ko ba sasabihin, dramatiko, sobrang kamangha-mangha. Mga kaibigan, karangalan kong ipakita ang BYD showroom dito sa Baku, Azerbaijan. Ang channel na ito ay para sa pagpapalago ng mas magagandang relasyon sa mundo. Makikita ninyo kung paano ang BYD kumpanyang Chino ay nakarating sa ibang bansa at binabago hindi lang ang Azerbaijan kundi pati ang buong rehiyon. Napakalaki ng pangangailangan para sa mga sasakyan ng BYD, kaya naman ang tatak na ito mula China ang naging #1 na global na tatak ng sasakyan sa buong mundo ngayon. At kung bakit napakaliwanag ng kinabukasan para sa China at Azerbaijan. Mga kaibigan, kung ito ang una ninyong video ko na napanood, siguraduhin ninyong mag-iwan kayo ng komento. Gusto kong marinig ang opinyon ninyo tungkol sa BYD at magkita ulit tayo sa susunod na buwan pagbalik natin sa China para mas tuklasin ang mundo.